Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Wala siyang nagawa kundi sumama sa binata. Tila kasi nakasanayan na nito ang bigla na lamang sumusulpot sa kanyang harap. Dapat ay nasa opisina siya ngayon subalit dumating ito sa bahay niya kaninang umaga. May gusto raw ipakita sa kanya ang binata. At ngayon nga ay heto na sila sa lugar na sinasabi nito. Hindi aware si Pura sa larong soccer maliban sa mga basic tulad ng sinisipa ang bola papunta sa goal. Sa nakikita niya sa field ay busy sa training ang ilang mga miyembro. Mayroong nagdidrill sa field at mayroon ding nag-eensayo. The air around them was cool and fresh. Pagbaling nila, ay bigla na lamang siyang bumunggo sa matigas na katawan. Muntik na siyang matumba kung hindi lamang sa maagap na paghawak sa kanyang bewang ng nakabunggo niya. I was going to tell you to be careful. Pero kung parati naman tayong magkakalapit ng ganito sa pagiging clumsy mo, ay okay lang. Tumatawang tura ni Gip. Marahas na inalis ni Pura ang braso ng binata na nakapulupot sa kanyang bewang. Natatarantang inayos niya ang salamin sa mga mata na nawala sa kaayusan. Ikaw ang hindi nag-iingat eh. Nakita mo na nga ako eh, pero hindi ka umiwas. Asik niya rito upang pagtakpan ang kakaibang bilisang tibok ng kanyang puso. Oh, sorry. You are right, it was my fault. Nakataas ang kamay. Nasagot nito na lalong nagpairita sa kanya. Umatras siya ng isang dipang layo mula sa binata. Ngunit tila hindi pa rin sapat yon dahil mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Muli siyang umatras. Ngunit sa pagkakataong iyon ay humahakbang din na paabante si Gip. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil tila lalong nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot, ay dumikit lamang ito kay Pura. Nang hawakan siya ng binata, ay pinagbabayo niya ang dibdib nito. Nasisiraan ka na ba? Handa na siyang magwala dahil sa kakatuwang reaksyon ng kanyang katawan nang makarinig siya ng mga naghahagik-gikan mula sa likuran. Nang lumingon siya, ay isang grupo ng kalalakihan ang bumungad sa kanya. Natulala siya. I was just trying to bring you closer to them para maipakilala kita. Bakit ka nananakit? Bulong nito sa tenga niya. Napasinghap siya. Pagkatapos ay lumayo sa binata. Muntik na naman siyang madapa kung hindi lamang siya maagap na nahawakan nito. Sigurado siyang pulang-pula na ang kanyang mukha dahil sa tila nasa pelikula at ang mga kaharap ang manonood. You are crazy! Bulong din ni Pura kay Gip sa napakahinang tinig. Gusto niyang ipikit ang mga mata. Huwag lamang matignan ang mukha nito kung hindi lamang siya magmumukhang baliw sa mga kaharap nila. Why? Wala akong ginagawa. You are the one who's been acting strange. Amused na usal nito. Tama. Siya nga umaakto na tila baliw. Nag-iwas siya ng tingin at pilit na itinutuwid ang isip. Magbubulungan na lang ba kayo diyan? At hindi mo man lang ba ipapakilala sa amin ang magandang kasama mo, Gip? Sabay pang napalingon sina Pura at Gip. Nang akbayan siya ng binata at tumaas ang kanyang mga balikat. Gusto niyang alisin ang kamay nito. Dangan nga lamang at nakatingin sa kanila ang maraming pares na mga mata. Honey, these are my teammates and friends. Isa-isang itinuro ni Gip ang mga ka-team nito from left to right. That's Calium, Spark, Kobe, Maki, Zomi, Sander, Peter, Kit, and Rune. Wala rito ang coach namin eh. At team captain. Guys, this is Pura. She's my future. Napahugot ng malalim na paghinga si Pura.
Nagpigil siyang huwag mapatili at pinanatili ang ngiti. Mukhang friendly naman ang mga teammate ni Gipp, kaya ayaw niyang magpakita ng hostility sa unang pagkakataon na nakilala siya ng mga ito. Future what? Si Callum ang nagtanong. Tumabingi ang ngiti ni Pura. Muli siyang bumulong kay Gipp. I told you not to call me your future. You told me not to call you my future wife. Future lang ang sabi ko. Putol nito sa kanyang sasabihin. His smile was weak. Bumaling ito sa mga kaibigan. Malalaman nyo rin balang araw. Kaya nga, future eh. Mukhang madadagdagan na ang married member ng team natin na umiling na komento ni Spark. Nasopresa si Pura nang lumapit sa kanya ang ipinakikilala ni Gipp bilang si Maki. I know, I shouldn't say this, pero lumayo ka na lamang kay Gipp hanggang maaga. His eyes look pretty cool but he is a certified womanizer. You should think through bago mo seryosohin ang taong yan. It will be a pity to waste such a beauty on him. Kasunod niyon ay hinaplos ni Maki ang kanyang buhok. Hey! Nanlaki ang mga matang tinabig ni Gipp si Maki. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong hawakan ng ganyan si Pura? Natawa siya dahil nagsipang sang-ayon ang lahat sa sinabi ni Maki. Dahil doon ay binitawan siya ni Gipp. He jumped right at Maki and put him in a headlock. They look hilarious habang nagkakagulo ang mga ito. Sinusundan niya ang bawat pagkilos at reaksyon ni Gipp. His laughter was infectious and it made her feel alive inside. Parang kaya niyang maupo ng buong maghapon para lamang pakinggan ang tawa ng binata. Kinuha niya ang cellphone sa bag at itinutok ang kamera niyon sa mukha ni Gipp. Palihim niyang kinunan ng larawan ang binata. Pagbaba ni Pura ng kotse, ay bumaba rin si Gipp. Inabot na sila ng gabi sa pag-uwi galing ng Bataan. She had enjoyed the company his friend. She had even eaten with them. Magaling magluto ang isa sa ka-teammate ni Gipp na si Peter. His pretty wife was there too. Thank you for taking me there. Sinserong pasasalamat niya kay Gipp. Is it safe to say na nagustuhan mo ang mundo ko? Lumuwang ang pagkahangiti ni Pura. Oo naman. Namulsa ito. How about me? Don't you like me yet? Kahit konti? Bigla siyang sumeryoso. Gagabihin kasi sa pag-uwi kung hindi ka pa magmamadali. Pumalatak ito. We both live in Quezon City. It's only a few minutes drive to my home. Ibig sabihin lang, hindi mo pa rin ako gusto. Napalunok siya. Kinagat niya ng mariin ang dila upang huwag magsalita. Parang gusto na lamang lumabas ng kanyang puso. Okay, aalis na ako. See you. Tumango siya at mabilis na tumalikod. Kung magtatagal pa silang magkasama ng binata, ay tiyak na may masasabi siya rito. Her heart felt like it was longing to take over her whole body. Kasama na roon ang kanyang bibig. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang biglang humarang si Gipp sa daraanan niya. May sasabihin ka pa? No, may nakalimutan lang ako. Seryosong tugon nito. Ano yon? Sa halip na sumagot, ay kinabig si Pura ni Gipp at niyakap na mahigpit. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo niya, hindi lamang yon. Tila napati din ang kanyang paghinga. Para siyang nabibingi dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Oh, kanya nga ba yun? Nakatapat kasi ang mukha niya sa dibdib nito, kaya marahil ay sa binata yon. He was muscular and warm and he smelled so damn good. Dapat ay magalit siya at itinulak si Gipp, subalit kabaliktaran yon ang kanyang nararamdaman. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang kumalas na ito mula sa pagkakayakap sa kanya. His smile was warm. I know I promised that I wouldn't force myself on you, but
I couldn't help it. At kung hindi pa kita bibitawan, baka hindi na kita pakawalan. You go first. Aalis na rin ako kapag ka nakapasok ka na. Pagtalikod ni Pura. Saka siya napapikit. Hindi niya alam kung anong dahilan at nagagawa ni Gift na pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ayaw na niyang isipin. At dito na po natatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.